Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katrabaho namin lisensya, walang matigas na pulis sa madaling ng issues. Siya po yung head writer namin. At sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag kami, mga events kami, ako pa yung una lumalapit sa kanya. Hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang tanghali po pala sa inyo lahat. Ako po si Angelo Jose Rocha Mulak, o mas kilala sa pangalang Nino Mulak. I have been in this industry for 50 years now. Ako po ay 52 years old, pero nagsimula po ako nung ako po ay 2.5. Kaya halos buong buhay ko po ay inilaan ko na sa industriyang ito. At hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng karamihan. Ang pamilya ko po ay talagang dito rin umiikot ang mundo sa industriyang ito, no? Ang aking ama ay si Alexander Mulak, na isang producer. At siya rin po ay naging chairman ng Philippine Movie Producers Association, na nag-design ng scaling system ng sharing ng sinihan at ng producer. Yun po yung naging kanyang ambag sa industriya ito, no? Ang aking nanay ay isang artista rin. At si Amalia Fuentes po ay siguro po ay kinilalang Queen of Philippine Movies. So, si Aga Mulak, si Arlene Mulak, Almira Mulak, si Alonzo Mulak, si Atasha, si Andres. Talagang dito umiikot yung mundo ng mga Mulak. Bilang ama, I may not have been a good husband, you know. I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best, or I did my best to be a good father sa abot ng aking makakaya. Yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging marespeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, pero hindi kita tutulungan. Alam niyo, minsan yan, sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nalaman ko na lang, nag-audition na siya. At nagulat na lang ako, isang araw, biglang sabi niya, natanggap ako ng Sparkle, nakuha siya ng Sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung gano'n. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa ganyang, sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Ganon kababa yung loob ni Sandro. Very meek, very tahimik. Tsaka sobrang mahal niya talaga yung trabaho niya. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katrabaho namin lisensya, walang matigas na pulis sa madaling ng issues. Siya po yung head writer namin. At sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya.
pag kami, mga events kami, ako pa yung unang lumalapit sa kanya. At Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya, hindi ba? Sir, alam mo naman yan. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kaya ko na lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero, sobrang sama ako ng loob ko talaga kay Jordan Oles. Kung makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Kulak na dating church starting. Sabi sa akin ni Alonso na sinabihan daw siya ng kuya niya na ay bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin. Sa kanya kasi yung sinabi ni Sandro, yun nangyari. Kesa sa akin. Yun. Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya na lang gawin sa hindi ka naman po binuboto aming bangko, pero sa isang pamilya na talagang malaki na naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talagang may ginawan sila na iba, pero di po ba, kung nakaya na lang gawin sa isang pamilya na talagang may pundasyon na sa industriyang ito, what more sa iba? Tapos ngayon, binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing GMA, binabaliktad nila Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang, nakakasama na loob na kung sino ba yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad na storya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Di po ko na makita ng NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, he's undergoing counseling. Yun na po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagpakita ng concern kay Sandro. At maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na nagbigay ng oras para mag-attend din sa hearing na to. At sa lahat ng mga concern, salamat po. Yun na po. Kami po ay nakikita nyo na nag-uusap, nagpupulong kasama po si Senator Bong Revilla at ang amin pong Sergeant at Arms. Kami po ay nag-aalala sapagkat mataas po ang blood pressure ng ating kasama sa industriya na si Ginoong Nino Mulak at pinapaliwanag po namin sa kanya na kailangan po mabigyan siya agad ng medical attention, pero gusto po niyang ituloy pa rin. At hanggat wala pa po yung final decision ng Sergeant at Arms, hihingin muna po natin ang opinion at ang statement ang GMA 7. Your Honor, good morning. Thank you very much. Attorney Ana Teresa Gozon Valdez, Opo. Senior Vice President, Programming Talent Management Group, GMA Network. Ma'am, boss. Good morning po. Thank you for this opportunity. At the onset, I would like to reiterate that GMA does not condone, it also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. We already submitted to the committee our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. So, that being said, when this matter was first brought to my attention, tinawagan po ako ni
Mr. Nino Mulak. And that day, there and then, nakipag-meeting po sila sa akin. And our first concern, of course, was the well-being of Mr. Sandro Mulak. We immediately asked them if they wanted counseling services, and we facilitated their first counseling services. At that point, katulad nga ng sinasabi ng lawyer nila, they are very traumatized and they requested for extreme confidentiality. Ayaw nga nila pong magkwento kahit kanino, kaya I am not at liberty to even divulge anything that they have told me. Sa katunayan nga, hindi sila nagpapa-interview kahit na kanino because they value their mental health and well-being very seriously. That being said, itong events na nasa media ngayon at social media, nangyari ito outside company premises, and although it happened not during an official event, we believe that GMA can take notice of it because the three involved are under contract with GMA. And nung nag-file nga sila ng HR complaint within GMA, and when we saw the allegations, we immediately took jurisdiction over it as an admin case because we feel that there might be a sexual harassment case. So what we did was we immediately issued a preventive suspension order to the two being accused by Mr. Sandro Mulak. And now we are waiting for their reply because, of course, we follow the procedures of due process, which is under the Constitution. So, iniintay po natin yon, but rest assured that we will conduct a fair and thorough investigation, and we will follow the code of conduct and the corresponding penalties if ever the results would warrant. So, as of now, we were in constant communication naman with Mr. Nino Mulak and Sandro. In fact, I think we met face-to-face mga 4 times to be able to give them advice. And yun nga sinabi ko, they can file an HR complaint with GMA. At nung pumutok po to sa media, na hindi rin kasi nila inaasahan na pumutok to sa media, nag-advise na rin ako sa kanila na baka gusto na rin nilang mag-file ng criminal case. Kasi nga, nandyan at the onset kasi we were very careful to keep things confidential para sa well-being ng family and ni Mr. Sandro Mulak. But because of all the social media attention, I think na yun nga, I advise them that they consult with their lawyers and see if they want to file a criminal case. And I think yun naman ang ginagawa, which is I think the best, so that we will be able to really get to the truth and so that justice will eventually be done. Ma'am Annette, malinaw po na yung dalawa, sinasabi niyo po na sila ay hindi regular. Hindi po sila regular employees. Opo. Ano po ba yung para po sa kaalaman? Kami po kasi naiintindihan po namin yung contractual sa pelikula at sa television. Pero sa mga kababayan po natin, hindi po nila naintindihan yung ano po ibig sabihin? Sila po ba may opisina po ba sila sa GMA? Wala po silang opisina. Ano po yung kaugnayan nila? Parang finished product na po ang binibigay sa inyo? Opo, si Mr. Jojo Nones po ay director ng isang soap opera ngayon. Si Mr. Richard Cruz ay creative consultant sa drama. Depende ho dun sa soap opera. Hindi po sila regular employee, sila po ay tinatawag na independent contractor because they are persons whose skills and expertise are very specialized, and the method and manner by which they perform their task or their job is not under the direct control or supervision of GMA. Parang output-based po. Hindi po sila 9 to 5 na tinatawag. Hindi yung po, gano'n. hindi Yung po. may, Parang concerned lang kami sa output time in, nila. time out, gano'n. Opo. Pero despite that po, nasa contract nila that they are bound by the policies of GMA, and that would include the code of conduct. Kaya po ay, despite the fact that they are independent contractors, we can still take jurisdiction over the HR complaint filed by Mr. Sandro Mulak, and we can still apply our code of conduct.
to this case? Opo, ibig niyo pong sabihin, halimbawa po, kapag ka nagkaroon po ng paglilitis sa korte, katulad po ng sinabi kanina ng ating idol senator, na hindi po ito korte. Hindi, wala po tayong nililitis dito. Ang linaw-linaw po ng sinabi ng ating senador. Kaya, aasahan po ba namin na pag kayo po ay nagsagawa na po ng inyong sariling investigasyon, dahil gumagawa po din kayo ng sariling investigasyon, at kung ano man po ang magiging investigasyon ng NBI, tutulungan niyo po ang hustisya, hindi po si Sandro, ang hustisya, na makuha po ang hustisya. Opo. Of course, Your Honor. Po. At bilang meron pong mga pulisiya, meron pong mga sinusunod sa GMA na talaga pong pinalalakas nyo yan, yung ibig pong sabihin natin, yung moral, yung morality, lahat. Opo, lalong-lalo na po yung ayaw natin yung mga ganyan na merong sexual harassment sa ano. Naniniwala po ako na tutulungan nyo po. Halimbawa, pag napatunayan po na meron talagang kaso, Of course, we will get the consent first of Mr. Nino Mulak and Mr. Sandro Mulak, but we can furnish your honorable office with the results of our investigation. maraming salamat po, Senator. Meron po kayong... Well, Mr. Chair, going back to Nino, no, I saw them personally kung gaano kasakit para sa kanila to. Very traumatic. Nung nakita ko nga po yung bata talagang nanginginig. At talagang hindi niya alam kung paano i-approach ito. Head-on nila or how will they, siyempre, nandyan ang mulak. Ayaw nila madama yung buong pamilya. Kaya nga sabi ko, this is very sensitive at dapat talaga ma-handle ng tama. Kaya if you're going to invite Sandro here, baka additional pain na naman para abutin niya or whatever trauma na abutin niya. Yung kay Jojo Nones and the other guy, dapat siguro they should be here at sagutin nila blow by blow kung kinakailangan, kahit na executive session, but at least para maiwasan at hindi na mangyari ulit ito. Very painful, talagang masakit, at when Nino approached me na kung pwede bang makausap ang sa GMA, sabi ko, don't worry, hindi nila ito tolerate yan, and hindi nila kukonsintihin yan, so don't worry. Kaya binigay ko yung number ni Miss Annette, at kaya masasabi ko lang, so ninyo, basta tayo ako yung mahanga sa inyo at kayo'y nanindigan, dahil yung tapang na ito hindi para lang sa inyo, no? Ito'y para sa lahat ng mga kapatid natin sa industriya, para maproteksyonan, and we should avoid this na to happen again. So yun, thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Ramon Bong Revilla Jr., Idol. Maraming salamat po. At Sir Nino Mulak, narinig niyo po yung pahayag ng namumuno ng GMA7. Nakakapagbigay pa po ito ng kapanatagan sa inyong kalooban na sila po ay handang tumulong sa inyo basta sa ang pag-uusapan po ay legal na paraan. Oo naman po. Nararamdaman niyo po ba naman yon? Yung kanilang... She's been very truthful to me naman. Naging totoo naman siya sa akin. Mula nung pag-uusap namin, mula nung una. Opo. Meron po ba kayong gusto sabihin sa kanila na maaring ang komite ay makatulong po sa inyo na maiparating sa GMA kung ano man po ang gusto niyong sabihin? Nandito na po sila sa ang linaw-linaw po ng sinabi kanina ni Attorney Ana na meron silang sariling investigasyon. Nakakapag-report po ba sa inyo ng progreso nito? Wala po. Ma'am, kailan po nag-umpisa yung sarili niyo pong investigasyon? Nag-file po sila formally sa amin ng Friday, August 2. Tapos they were put under preventive suspension agad po.
ang pagka sinabi pong preventive suspension, wala silang trabaho. Wala po. Opo, talagang basta may kinalaman po sa GMA, Wala po. wala muna silang trabaho. Opo. Walang- Suspended lahat yun. Walang pay. Benefits, opo. Opo, opo. Meron po ba silang benefits bilang hindi sila regular? Hindi, walang, not the same benefits as regular employees. Okay po. Binigyan po namin sila ng 5 days to reply. And I think matatapos yun within this week. So, iniintay lang namin yung reply nila para umusad yung ating investigation. Wala pa pong reply yung dalawa. Wala pa. Kasi nung Friday lang po, Ano nag-file. po ba naging reaction nila? Abogado kagad ang kinuha? O gusto mo na makipag-dialogue sa inyo? Ano po ba dapat? Sa kanila po namin binigay yung sulat. Pero, hindi pa kasi sila nagre-reply. Hindi pa sila nagre-reply. Pero nakikita ko po sa social media na abogado yung nagsasalita para sa kanila. Doon. Meron po ba tayong tigadole? Hello, Ma'am Miss Mafel. Miss Mafel Sanchez. Paano po yun? Pagka ganun na hindi mo naman sila regular employee pero i-explica mo sila o magpaliwanag kayo dito tapos dinaan ka kagad sa abogado. Ganun ba talaga? Magandang umaga po, Mr. Senator, and to all the members of the committee. Bago po ang lahat, kami po sa Department of Labor and Employment ay hindi pinahihintulutan ng anumang uri ng pang-aabuso o karahasan sa mundo ng paggawa. So sa ganito po, do hindi po nila regular employee ito at kanina po ay binanggit ni ma'am na sila ay bound pa rin po sa CODI or yung Committee on Department Investigation. They should respond to ma'am's call. Sa department po, kami po sa department ay ang aming pong mandato ay siguraduhin na ang bawat establishmento ay nagpo-form ng Committee on Department Investigation at lahat po sila ay merong dapat anti-sexual harassment policy. Yun po, Mr. Senator. Maraming salamat po. Meron pa po akong sunod na tanong dyan. Pero ma'am, meron po naman tayo siyempre no, sa anti-sexual harassment. Your Honor, opo, sinubmit po namin yan sa opisina niyo. Okay ma'am, maraming salamat po. Ma'am, follow up lang. Normal ba yun na abogado kagad ang sasagot sa employer? Normal ba yun na pag gusto kang kausapin, abogado kagad, gano'n? Media kagad, abogado? Ano ba yun? Pwede ba yung gano'n? In the normal course of sa isang pagawaan, dapat po ay merong munang grievance mechanism. So, kung in place po ang grievance mechanism at ang CODI, doon po kasi nakaset sa guidelines na yung kung ano po ang steps na dapat ay gagawin muna kung halimbawa may mga ganyang pangyayari po. So kung ang nakalagay sa grievance mechanism nila or sa CODI na dapat sila ay mag-uusap muna or sa level po muna ng kanilang mga committee members, dapat po doon muna. Tsaka hindi po advisable na idadaan agad sa media or sa anumang online platform ang pagbibigay ng salaysay. Maraming salamat po. Ma'am, kasi naguguluhan kami dun no? Ba't biglang kailangan abogado kagad nang sumagot sa inyo? Dapat di ba nag-usap-usap muna? Meron po ba kayong ganon? Grievance, Nagkaroon kami ng dahil nga sa confidentiality na gustong ma-preserve nila Mr. Sandro Mulak at Nino Mulak. Actually, pinagharap ko po si Mr. Nino Mulak at saka si Mr. Jojo Nones at si Mr. Richard Cruz. Nagkaroon na po ng paghaharap. Opo, pero Opo. dahil po sa hiling nila na wala akong sasabihang iba within GMA, ako po yung kasama nila dun sa meeting. Pero yun nga, Sino po ang unang nagpalabas sa media? Bakit po biglang may usapan pala na gawin Oo nga, muna natin yung hindi mo- investigasyon ninyo? Opo, nag-agree hindi po namin sila. alam. Ay, sila po yung nagre-request din. Di ba, Nino, from the start, yung problema lang, siguro yung, kung merong mga nakarinig, hindi kasi natin makokontrol yung mga taong nakarinig. Pero sino po ang nagsabi sa inyo na pag-usapan muna natin to, hawakan muna ng GMA? Nung Sino po ang nagsabi? sila Mr. Nino Mulak po. Balikan ko po kayo, ma'am. Sir Ninyo, kayo po ang kumausap sa GMA
na pag-usapan niyo muna. Pag-usapan muna. Yes po. Po, dahil, ano po ang dahilan na, Sir Nino, bakit gusto niyo po na hawakan muna ng GMA, sila muna, investigasyon muna nila? Yeah, I wanted to talk to them about what happened first. And, yun nga po, sabi po ni... Bilang paggalang po sa GMA. Opo. At si Sandro kasi was very worried about, Papa, baka masira yung trabaho. Kahit na nangyari na sa kanya yun, nag-worry po siya na masira yung trabaho niya sa Spartel or mapag-initan siya ng Spartel. So yun, nag-usap po kami na Miss Annette. And hinarap nga po ni Miss Annette sa akin yun. Pero, at nag-apologize po sila sa akin. Ang dalawa. Yes po. Opo. Paano po ito lumabas In front sa... of Miss Annette. Opo. Sa harap po. Ma'am, sa harap po ninyo. Opo. Saan po kaya nagmula yung bigla itong pumutok sa media na hanggang sa amin po dito sa Senado, nagulat po ako, no? Pagdating ko sa plenaryo, sinalubong ako ni Senator Amy Marcos, sinabi kagad sa akin, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Nino? Kasi ako po, committee ko po kasi ang mass media, so kailangan po nilang sabihin sa akin. Hanggang sa pagdaan ko po kay Senator Revilla, kay Senator Jingo Estrada. Kaya, bakit po kaya? Sana, nagkaayos na pala. Bakit Hindi po? po sila nagkaayos. Hindi Ah? po sila nagkaayos. Para saan po yung sorry na yun ba? Yung sorry na yun? Nag-sorry sila sa akin, pero sabi ko, ako tao lang ako eh. Diyos nga na marunong magpatawad, di ba? Kaya ko kayong patawarin, pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Yun po ang sinabi nyo. Kailangan dumaan sa legal. Yes po. Yun, opo. Na-witness niyo po. Opo. Okay. Malinaw po. Ma'am, paano yun? May DOJ po ba tayo dito? Wala tayong DOJ? Hindi tayo okay. Ano na lang po uli? Sa NBI. Boss. Ma'am pala. Ma'am Attorney Marie Catherine Ule R. Nolasco Illescas. Ma'am, ano po ang inyong initial po initial investigation? Meron na po ba kayong initial investigation? Your Honor, tulad po ng nabanggit ko, dinaan muna namin sa psychological evaluation po yung biktima, si Mr. Sandro Mulak, at kinuha na rin with the go signal po na... Hindi po ma'am, ayoko pong hawakan yan. Hindi po ako dadating dyan kasi sa ibang na po yan, komite. Doon lang po sa akin na sinabi, witness ni ma'am, nag-sorry yung dalawa. Hindi ba po sa atin parang confession na yun? Parang sa batas, ha? Ano ba? Di ba pagka ganun, umamin ka, nag-sorry ka eh. Di ba umamin ka na nun? Kinunan pa lang po namin ng statement Yung dalawa? si Mr. Nino. Di po, yung dalawa po. Yung dalawa Hindi pa po. po. Susunod Hindi pa po po sila yun. nagbibigay ng statement? Inuuna lang po muna namin, syempre po, yung mga complainants base sa aming procedure po. Okay. Para malaman din po namin kung paano namin tatanungin yung mga Ilang araw na ba? sinupina na po namin sila. Pina. Ibig Supina sabihin, po, sinabihan nyo imbitahan na. na po namin sila sa aming tanggapan matapos pong ma-interview, makuna ng salaysay, sila Mr. Nino Mulak, si Mr. Sandro Mulak, at yung mga iba po naming witnesses, kukunan po namin ng statement ngayon later on. Sinupina na po namin at inimbitahan na po namin sa tanggapan itong dalawa, sila Mr. Jojo and Richard, para po sagutin nila yung mga naging akusasyon laban sa kanila po. Di ba ma'am, okay, ganun ba ang normal process? Kasi sa amin, ewan ko, baka, siyempre, iba po ang NBI. Nag-aral ako ng criminology at ng rules of engagement sa PNP. Pag may complainant, pupuntahan mo yung akusado, yung inireklamo. Diba? Hindi pa naman sila akusado dahil hindi pa naman sila napapatunayan may kasalanan, pero inireklamo sila. Di ba? Dapat pupuntahan nyo yun. Ganun ba siya? Sorry po, hindi ko alam ang rules of engagement ng NBI, pero sa PNP, pag merong reklamo, pupuntahan mo yung, di ba? Ganun ba? Your Di Honor, ba ba sa sa inyo? proseso po kasi hindi naman po ito immediately after the commission of the offense. So, hindi po namin sila para arestuhin agad. So, dumadaan po Arestuhin? Hindi naman arestuhin. Hindi, Ma, yung invitation kasi po ano yung namin- kaso eh? Lumaki.
Di ba, ma'am, ang point natin dito, yung mga ganitong issue, sana, naiiwasan natin masyadong lumalaki. Ang daming issue ng bansang Pilipinas na dapat nating iniintindi. Bumagsak ang stock market sa buong daigdig. Alam naman natin siguro yun. Nagkakagulo sa Iran, nagkakagulo doon. Ang dami nating dapat pinag-uusapan. Ito ang pinag-uusapan ng tao. Sana naiintindihan nyo ako. Sana kayo mismo sa inyong opisina, merong nagre-reklamo, aantayin nyo pa ba yun, ma'am, na pumunta? Eh, kung hindi na naman pumunta, parang dito. Parang dito ngayon. Isipin nyo, kailangan pang ma-blood ni Senator Chingo Estrada at mag-motion ng supina para dumating dito. Ma'am, puntahan nyo na. Gusto ko lang sana, ang commitment ninyo, na sana, pagka okay na ang inyong initial investigation, sana naman puntahan nyo na po itong dalawang ito. Huwag na natin mag-antay pa ng susupina. At kailangan, Wala naman tayo sigurong antayin pa natin isupina namin ng warrant para bago nyo puntahan. Ang bihira. Lahat tayo, pagka ganyan, baka pwedeng imbitahin ng GMA kung sa... Hindi, wala pa naman tayo inaaresto dito, di ba? Maliwanag po, maliwanag. Wala po Opo. tayong ina-arrest. With due respect, Your Honor, yun po kasi ang aming proseso. Kailangan malaman po namin, opo, Mula sa proseso kasi mo. nga po, Sana sa pagkakataong ito, sana yung proseso natin, medyo pag nakita naman natin wala kayong nilalabag na karapatan ng kahit na sino. yun nga po, Extra mile tayo lahat. Sa panahon ngayon dito sa bansa natin, dapat we walk extra mile, mga kapatid ko sa bayan na naggugobyerno. Huwag tayo masyadong tapak ng tapak. Kung nakikita natin may shortcut naman at wala tayong nilalabag, gawin na natin, ma'am. Ang laki-laking issue nito ngayon. Sobrang laking issue. Yes, Your Honor. Yun nga po yung ginagawa namin is protektahan din yung karapatan po ng ating magiging akusado. Ma'am, Kasi kung meron ditong magbibigay ng proteksyon sa akusado. Hindi po, kasi kailangan Dati tayo akong naman ano, sa ma'am, ha? due process Alam mo po. na, ex-convict tayo. Alam Sa natin, tamang gusto natin proseso. lahat talaga. May boses, gusto natin lahat protektado. Ano na, may mga paraan na hindi naman tayo kailangan lumaba. Pwede ka naman tumawag, tawagan mo yung, ano ba yun, pangalan ng dalawang yun. Bilang personal mong pakiusap, o pwede ba natin ito pag-usap? Ma'am, maraming way. Yes po. Kaya nga po Daming namin way. sila Ito ay sinupinahan personal po agad. plea. Opo. Personal plea ko sa NBI, lalo na sa aking kaibigan, professor ko si NBI Director Santiago. Okay. Professor ko yan. So, sana, ma'am, ano lang, walk the extra mile. Alam naman ginagawa natin, naman mga po abogado kayo. Alam nyo lahat kung ano yung pwede nating gawin ng extra mile. Mr. Chair, Opo. Yes, di ba Senator dito yung Villa. hot pursuit doctrine? Yan. Wala, Hindi immediately na nangyari, hindi, no? Hindi po kasi medyo may katagalan na po. Hindi nga, Sa kung linggo, halimbawa, hindi po. within the, ano ba, 3 hours, 4 hours, pag nagsumbong sa inyo, pwede yan. Opo, pwede naman po, depende po sa circumstances. For the information Case-to-case of the basis public, po, opo. para alam lang ng publiko, ano yung patakaran nyo dyan? Ano yung proseso? Kinakailangan po para sa hot pursuit is kailangan kagaganap lang po nung krimen. The span of what? How many hours? Depende po sa circumstances kasi kaya nga sa hot pursuit po, sa circumstances, minsan po pwede pa siyang hot pursuit kung hindi rin nagkaroon ng pagkakataon yung ating biktima na maisumbong agad siguro sa takot. Depende po sa circumstances. It's really case-to-case basis po. Itong hot pursuit, pwede mo kagad arrestuhin, di ba? Yes po, kung depende lahat sa circumstances kasi kinakailangan po dito ng personal knowledge. Ngayon, Personal knowledge, yeah. Opo, kung meron po kami personal knowledge doon sa krimen na naganap, maaari ho naming arestuhin agad yung ating akusado Ayun or subject. Pero kung meron namang biktima na willing siya mag-cooperate at bigay niya yung kanyang statement, maaaring isama namin itong biktima na to sa hot pursuit para siya ang mag-identify at yung personal Yung tao. knowledge niya ang gagawin naming basihan para maaresto po yung ating... Tama. So may time yun. About 24 hours. Yes po. Yes po. Pwede. 48 hours. Pwede pa rin po. Depende nga po sa circumstances. Kung Ay katulad nito, sa sitwasyon ilang po. araw na ninyo bago kayo nakapag-desisyon? Para mga 10 days na. 10 Mga days 10 na after. po, opo. Medyo matagal. Siyempre talaga yung trauma hindi umalis eh. Ma'am Annette, baka Mr. Chair, may gusto yata. Meron kang gusto sabihin? Gusto po kayo sabihin, ma'am?
Dun sa, yun nga, nandun ako nung nag-meeting sila. So, if ever na, kung gusto niyo yung malaman kung ano yung talagang, since ako yung parang naka-witness, so, willing naman akong sabihin ko ano yung narinig ko. Apo. Maraming salamat, ma'am. Tapos na po kayo. Okay, okay. Apo, salamat po. Thank you. Ma'am, balik lang ako sa iyo uli. Ma'am, kasi talagang, kung hindi natin to, isang bagay ito na dapat wag natin to isang tabi. Okay? Kasi, ma'am, showbiz to. Lahat ng tao interesado dito. Sana makikita niyo yung wisdom nito. Okay? Ito yung isang bagay na pwedeng pagmulan ng mga magagandang batas. Hindi tayo dito nagpupunta para mag-iskandalo o mag-ano. Mula dito sa pangyayaring ito, pwede tayong makagawa ng mga bagong batas. Tsaka wag natin sana laging parang nakikita ng tao Minsan, wag sana makita ng tao na may pinipili tayo. Kapag isang taong mahirap, pagka inireklamo, kita mo agad may aksyon ang batas natin. Sana po, wag sanang magkaroon ng ganun na implikasyon na ganun tayo. Kasi ma'am, ang taong bayan sensitive sa mga ganitong issue. Meron dyan, matanda na kumuha lang ng puno ng bunga ng mangga, ilulong. Hindi namang NBI yon. Pero kinukwento ko lang sa iyo na yan ang nagmamarka sa ating mga tao. Na pagka mahirap na tao ang inreklamo, ang bilis. Pero pag ito na masasabi nating ugnay ng malaking network, may trabahong sinasabi nating mahusay, parang ang kailangan natin, due process tayo. Tama, may due process. Dapat, konstitusyon yan Di ba? Batas yan Pero ma'am, hindi akusado ito. Hindi ito suspect. Masama ba imbitahin? Mama, imbitahin, pwede po ba kayo imbitahin, puntahan mo ikaw na mismo magdala sa kanya ng imbitasyon mo. Ma'am, pumunta ka dito. Puntahan nyo na. Parang awa nyo naman. Pinuntahan nyo na ba? With due respect, Your Honor, na-serve na po namin yung subpoena, kaya inaimbitahan na po namin sila. Dumating na po ba? Hindi pa po, kasi meron nun yan schedule na... Kailan po kung sila namin naka-schedule? Sa August 9. Pwede niyo po bandalin dito? Sino po? Yun po, pagdala sa kanila, nasa sa kanila na po yun. Di ba, inimbitahan nyo? Opo. Inimbitahan nyo, di ba? Pwede nyo bang imbitahan din dito? I don't think it's within our power na imbitahan po sila sa Senado. Ba, yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko Opo. Yun ang sinasabi ko, ma'am Kailangan magtulungan tayo dito. Kasi kung dito pa lang, sinasabi mo na sa akin na hindi ko sila pwedeng kausap. Iba yung kausapin mo ng as NBI ka, as kausapin mo as tao tayo. Tayo, mga Pilipino tayo, halika dito. Harapin mo na to, tapusin natin ngayon. Kung nandito sila, di-adjourn na to. Naintindihan niyo ba ako? Adjourn na to, hindi na to issue. Iba na yung pag-usapan natin. Pagtulungan natin to, ma'am. Huwag tayong para sa akin, please, tapusin na natin to. Hindi ito isang bagay na harangin mo yung sasabihin ko. Pwede mo, yes sir, tutulungan namin kayo sa abot ng aming makapangyarihan na wala kaming nilalabag na batas. Pwede ba natin sabihin yun? Merong nagrereklamo dito ng sexual harassment. Isang bata ng sexual harassment. Wala tayong sinasabing akusado dito. May inirereklamo. Masama bang sabihin ng NBI na, opo, tutulungan namin kayong makausap ninyo yung inirereklamo. Hindi yung kasama pa kayo sa paghahanap namin na makausap namin yung tao. Isipin nyo, nakarating na tayo sa subpoena ng Senado. Ma'am, mahirap bang sabihin yun, attorney, na in your own little way, as a private citizen, pwede mo sa akin sabihin sa akin
na as Robin Padilla, as a private citizen, di mo pwede sabihin sa akin na makausap natin itong mga taong to? Hindi pwede. At kakausapin po natin tong mga taong to. Pero nag-iingat din po kami na lahat ng aming magiging aksyon laban dito sa mga taong Hindi po action ng ay NBI. maging Action maingat. mo, ma'am. Kasi Ikaw ang kinakausap ako ko, ay attorney. isang ahente ng NBI na ang aking mga gagawin ay base sa investigasyon na pinuprotektahan ko rin po na ang aming mga aksyon ay maaari naming magamit na sapat na ebidensya. Kaya nag-iingat po kami Ma'am, na... sorry, attorney ka, di ba? Opo. Pagka sinabi mo ba sa akin, tutulungan mo ako, ikaw ay lumalabag sa batas? Tutulungan ko po kayo. Oh, Siyempre po. tapos ma'am, maraming salamat. Ang haba ma'am ng pinusisyon. Ang haba, sasabihin ko, tulungan mo ba ako? Mahanap natin ng katotohanan dito. Yung katotohanan Masyado po kasing talaga. attorney kagad ma'am, ang dating eh, ganun eh. Ma'am, kailangan tayo magtulungan. Magtulungan naman natin ng bansa umabante. Huwag naman tayo puro ganun, ma'am ha? Thank you ma'am, thank you po. O narinig mo na pare, tutulungan tayo ng NBI na para maimbita at humarap dito yung dalawa. Ano po ang inyong masasabi? Ito po ba yung makakaluwag sa inyong kalooban? May malaking bagay po yun. Ito po ay isang bagay na nakakaapekto sa inyong anak. Yes po. Opo, kapag pinag-usapan ng mental health dito, napakahalaga po ng mental health. Sana lalo na sa kabataan. Huwag natin itong kunin na napakagaan naman. Hindi ito basta ganun lang. Isang napakalaking network ito na pinaniniwalaan po ng lahat ng tao na-involve sa isang iskandalo. Please lang, ang ating pong mga kababayan sa hirap ng buhay, nabubuhay na lang po sa telebisyon, sa teleserye, kung ano ay pinapalabas ng taong bayan, yan na lang po ang nagpapaligaya sa kanila. Kaya sana po yung mga ganito naman, parang awa nyo naman. Hindi na ito pinalalaki, tapusin na kagad, hayaan natin ang korte. Hindi ito korte kasi eh. Kapag ka meron pinatawag dito sa Senado at hindi dadating, pinalalaki nyo. Yung mga bagay na hindi na dapat lumalaki at intindihin natin yung mga problema nating totoo, ito pa ang pinag-uusapan natin. Ano po, 1 minute muna suspension. Ako naman na magpapa-blood pressure. Pambira, oh. 1 minute pala, ano lang po. Habang bina-blood pressure ako, paano, gusto natin tapusin kaagad ito. Dole, meron bang sabit ang GMA dito? Sabihin nyo kaagad kasi para matapos na to. Sir, based on the inspection last July 17, 2024, sila po ay compliant, meaning meron po silang in place na CODI at meron din po silang sexual harassment policy in place. Ibig pong sabihin, labas po sila dito. Pumapayag ka ba, sir, Senator Nino Mulak, na labas na ang GMA? Never against I po was kayo. never against GMA. Oh, so, kung magko-complain po kayo, hindi nyo isasama ang GMA. It's against the two. Those two perpetrators. So, po bang kasong ipinatong nyo, kasama po ba ang GMA? Hindi po. Hindi po. So, labas po ang GMA. Sa inyo po, as bilang complainant. So far, attorney, Attorney Sarina, para mabilis tayo, huwag natin patagalin to, please. Huwag natin itong gawing sensational. I understand. Sensationalize to eh. Yeah, I understand Oh. from Nino that this is, it will be a case directly against the two perpetrators for now, and that's what we are doing, Your Honor. I hope you understand. We cannot share anything more because we are preparing our complaint. And Yes. also- Pero sa complaint yung pinaprepare, hindi naman kasama GMA, di ba? But right now, Your Honor, we are focused on the two. On the two.
Okay, malinaw naman ang GMA na hindi nila regular employee ito, di ba? Sir, malinaw sila. Hindi sila regular employee, pero nagsasagawa sila ng investigasyon. Opo, tama. Tama po ba? That's what Ms. Annette said. Opo, papayag po ba kayo na para matapos... Po. Sige Sobrang po. na-appreciate ko po yung hinarap niya ni Miss Annette sa akin yung dalawa na nag-apologize sa akin for what happened. Ay, so, okay na po tayo. Para matapos po tayo ng maaga dito sa hearing natin na to, pumapayag po kayo na ilabas na natin ang GMA. Sa hearing na to, hindi po sa kasuhan ha, sa hearing na to, hindi po hindi po ito korte. Sa pagdinig na to, pumapayag po ba kayo na ang GMA ay ilabas na natin dito sa usapan na ito? With all due respect, Your Honor, I think Sandra's father is not in the position to answer that because I understand the name of this the objective of this committee. Yung title, yes. O, policy. Malinaw So, naman na yung it- policy, di ba? Yes, Malinaw na yung Your policy. Honor, so So, na-establish na natin na malinaw ang policy ng Channel 7. Di ba? So, it Meron will be nga up to silang, you, sabi Your nga Honor. ng Dole, meron silang sexual harassment, meron din naman silang ginagawang hakbang. So it will be up to you, Your Honor. It will not be. Ano ko lang, baka sabihin nyo, pagkatapos kasi ng hearing, hindi kami tinanong eh. Tinanong ko kayo. Sa akin, babas na sila. We submit to your discretion, Your Honor. This is your committee. Okay, salamat po. Salamat po. Pare, okay ka? Opo, ma'am. Ano po kayo? Hindi na po kayo kasama sa pagdinig na to. Maraming salamat po sa inyong pagpunta rito, sa pagbigay po ng inyong statement. Aantayin po ng komite yung pong inyong gagawing investigasyon. At doon po kami magbabase. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat po. Pwede na po kayong suspend po natin 1 minute para maka-ano po yung GMA. Ma'am Attorney, nakaintindihan. Hindi, okay na. Lumiti na si Atty. Okay na po. Maraming salamat. Ang natira na lang po ay ABS-CBN. Ayan, ABS-CBN. Sorry, Atty. Maria Cherry Cruz. Atty., may tanong po ako sa inyo para mabilis din po, para ma-release na po kayo. Ayaw natin patagalin to, please. Apo, ang tanong ko lang po, minsan pong nagkaroon ng sexual harassment complaint si Gretchen Pulido. Paano po na-handle po ito ng ABS-CBN? Good afternoon, Mr. Chair. Once we received the complaint from Ms. Pulido, we immediately convened the CODI and conducted the investigation and rendered a decision based on the evidence revealed during the investigation. Ano po ito? Tapos na. Insofar as ABS is concerned, Your Honor, wala Sa ABS po, kayo po, nagsagawa po kayo ng sariling Yes, investigasyon. we did. Opo, katulad po nung sinabi po ng Dole, naayos nyo na po ito. It's completed. This has been... Opo, dumaan na po sa proseso, lahat. Yes, Your Honor. Opo. Ma'am Dole, Miss Mafel, tungkol po doon sa kaso na yun, wala na po ba yun? Tapos na? Mr. Chair, I don't have the data with me right now tungkol po sa ABS-CBN na case. But if you will allow, we will submit to your honorable office. Opo. Doon po sa pag-aaral po ninyo yun, sana po pagka sinubmit po ninyo yung resulta ng investigasyon na yon, sana po bigyan din niyo po kami ng idea kung ano po yung pwede nating
gawing batas patungkol dito kasi parang paulit-ulit na mayroong sexual harassment, may gano'n. Ano po ba? Ano po ba ang kulang pa sa batas? Kailangan po ba meron pang special to pagdating sa showbiz? Yung gano'n po ba? Sinabi naman ni Senator Ramon Revilla, lahat naman nangyayari ito sa lahat ng workplace and everywhere. So, paano po ba? Kasi pagdating sa showbiz, masyadong ang laki-laki. Sobrang laki. Opo, so, ma'am, pwede po ba kaming mabigyan ng suggestion ninyo kung paano natin ito ma-handle sa, na makapaglinang po tayo ng batas patungkol dito? Yes po, Senator. We will submit the update, the status, and together with the recommendation po. Maraming salamat po. Ma'am, tulungan na rin po nyo kami. Total, tapos na naman na yung kasong yan, so pwede na rin po kayong umalis. Ma'am, tulungan nyo lang po kami kasi hindi naman po pwedeng ganitong paulit-ulit sa industriya natin. Sana po, hindi naman po ako nagmamalinis sa inyo. Ako taga-showbiz din. Alam ko din ang nangyayari sa buong industry natin. Ang iwasan lang natin po sana, yung talagang may mga bagay kasi na tayo lang ang nakakaintindi. At tayo lang ang makakapaglinang ng batas na makakatulong talaga sa industriya natin. Sana po matulungan niyo po kami na makapaglinang tayo, kasama po ang DOLE, para sa mga ganitong pagkakataon po na meron tayong mga kasama sa industriya na sumasabit sa mga ganitong kaso o sasabit pa lang o hindi pa naman napapatunayan, nandito na at inirereklamo na. Sana meron po tayong mga hakbang talaga na hindi na po ito kailanman sana parang paulit-ulit na lang. Mr. Chair, ABS-CBN already has its policies and procedures for such incidents, and the company does not tolerate sexual harassment, nor does it condone sexual harassment. Opo, tama po. Kaya nga po sabi ko, wala naman po kayong na dito, pwede na po kayo. Humihingi lang po ako uli ng tulong na matulungan niyo po kami makalinang talaga ng mga batas na makakatulong po sa ating industriya pagdating dito sa drug abuse, sexual harassment, pagka sinabing bullying, yan po, nasa mundo natin yan, ma'am. Alam naman natin yan. Di ba? Mundo natin yan, ma'am. Tayo-tayo lang ang makakaalam. Akin pong kinikilala ang idol din po natin na Senator Joel Villanueva. Opo, Senator, baka meron po kayong unang salita. I will be here to listen for a while. Thank you. I'm here to support our chair and thank you for calling for this hearing, Your Honor. Bilang kayo po ang chairman po ng Committee on Labor, baka meron po kayong gustong itanong kasi kaka-release ko lang po dun sa GMA. Kasi po, nakapag-usap po kami dito ngayon na iniliwanag po natin dito din po sa complainant natin, sa atin pong humihingi sa atin ng tulong at humihingi na rin po tayo ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na sana po itong issue nito ay maayos natin kaagad dahil napakadami pong issue na dapat nating hinaharap. Ito pong usapin ng sexual harassment at kung ano-anong drug abuse, matagal na po itong issue sa show business. Kaya humihingi din po tayo ng tulong kanina sa NBI. Personal help, hindi po professional help. Personal help na hinihingi po natin sa NBI na sana ma-resolve po natin itong kasong nito na tahimik. Na sana hinihingi po kasi mismo ng pamilya ni Senator Mulak na maging matahimik. Opo. Senator Mulak, umiti ka naman kasi parang ang putla mo. Kanina po, blood pressure ko na po kasi tumaas po yung blood pressure niya. Kaya pinipilit po natin na kapatid na Senador Joel Villanueva na matapos po kaagad. At ngayon po, tinatanong ko po yung DOLE patungkol po dun sa kaso dati na may kinalaman po kay Gretchen Pulido at sinabi naman po ng ABS-CBN na tapos na po ito, na-actionan na po nila, wala na pong problema. At nung pagdating niyo po, ang sinasabi ko po sa kanila na sana ay matulungan nila akong maglinang ng isang batas na totoo na makakapigil na dito sa hindi lang namang
sa showbiz lang naman po, no, sa lahat ng workplace, may drugs, may sexual harassment, na sana po na, matigilan na talaga ito. At hindi man matigilan, sana wag naman nagiging parang common crime na lang kasi napaka sakit pong isipin yun. Yun lamang po, baka po may gusto po kayong sabihin. Thank you, Mr. Chairman. Magandang tanghali po sa atin lahat. Siyempre kay Chairman Robin Padilla, sa mga resource persons natin na naririto, especially kay Idol Nino Mulak. Actually, when I heard about it, sabi ko, first things first, I wanted to support the family and in whatever capacity na makatulong po tayo, we are here to help. Of course, mga kaibigan natin, sila Jim Paul, Idol, mga kasama natin na naririto. Magandang tanghali po sa inyo lahat. I have some questions that I'd like to raise kasi itong December 11, 2023, the Senate concurred the ratification of ILO C-190. I think the Dole family would know what it is. Tayo po dito sa Senado, talagang nangampanya tayo, nasang ayunan ng buong institusyon ng Senado, itong convention concerning the elimination of violence and harassment in the world of work. Pinahayag din po natin dun sa Committee ng Foreign Relations that ILO C-190 is not just any treaty. It's not just any treaty. It signifies the commitment of our beloved country, the Philippines, to enact tangible measures. May commitment tayo to enact tangible measures for the welfare and protection of our workers. So, yung unang tanong ko siguro sa Dole, may mga hakbang na po ba tayong nagawa since the ratification of this ILO C-190? Yung konkretong paraan para ma-implementa ito. At siguro we wanted to hear yung mga strategies na masigurong epektibo nating mapigilan yung pang-aabuso at harassment sa empleo. Alam niyo po, tama yung sinabi ni Chairman Robin Padilla kasi hindi lang po ito sa mundo ng show business nangyayari. Alam niyo ho, ako'y isang basketball player, high school to college. Muntikan na akong mag-magna sa UST, hindi magna cum laude, magna 9 years. Kasi 8 years player ako ng basketball. At mismo sa larangan ng basketball community, even up to now, tanungin nyo po, may mga ganyan na situation. And unfortunately, hindi lang nakapagsusumbong o hindi lang nagkakaroon ng lakas loob kagaya ng nakita. And that's why we salute ang Mulak family and we wanted to put on record that we will be with them every step of the way. In fact, I am also saddened that the two alleged perpetrators are not around, pero I think sinapina na po, Mr. Chairman, at natutuwa po tayo doon dahil marami po tayong katanungan sa kanila dahil alam niyo ho, itong ganitong uri ng ginawa o itong activity na nangyaring ito, wala humpuwang ito sa isang sane society. And that's why we abhor and in the highest form of condemnation, ginagawa ho natin yun, no? At wala tayong pinipili, kasarian, relihiyon, o kung ano man. Alam natin lahat na mali ito at hindi dapat tularan. So that's the main reason why we are here today. One is to make sure na may justice, may hustisya. Hindi ho po pwedeng nakakalusot yung mga ganitong uri ng gawain. Hindi ho po pwede. Hindi lang ako makapagsalita ng mas masama pang salita pero gustong-gusto ko na po sabihin, no? Pero hindi talaga dapat ito nangyayari. At kung hindi ka nagngangalit o hindi ka gagawa ng paraan para makamit yung hustisya dito, wala kang kwentang Pilipino, wala kang kwentang tao. Kaya po, yun yung unang gusto kong sabihin. Pangalawa, we wanted to make sure na ready ang pamahalaan para sa mga ganitong sitwasyon. Para hindi na maulit. Hindi na maulit at maprotektahan din natin yung dapat nating maprotektahan. Lumabas yung mga pupwede pang lumabas para magsumbong sila at makita rin nila na may nangyayari sa pamahalaan, meron tayong ginagawa, meron tayong magagawa. Kasi may kulang pa ba sa batas? May kailangan ba bang batas na kailangang ipasa? We're ready to do that. But if it is about implementation,
then we have to pound and exercise our power, oversight powers here in the Senate to make sure that our government system works. So muli, yung katanungan ko po sa Dole family, kasi titignan nyo yung datos, no? I can go on and on. You have 421 cases sa PNP ng sexual harassment. You have 22.8% ng civil service showing na sa buong mundo, kasama ang Pilipinas, nakaka-experience ng violence and harassment at work. In fact, baka mas mataas pa sa Pilipinas. So, yun po yung gusto nating malaman. How are we doing? Kasi mukhang hindi naman dapat tayo passive dito. Dapat we are in a proactive stance in addressing this situation. Ma'am, please. Good afternoon po, Mr. Senator. Again po, would like to emphasize na ang Department of Labor and Employment po ay hindi pinahihintulutan ang anumang uri ng karahasan o pang-aabuso sa mundo ng paggawa. In fact, we support po yung implementation ng C-190. However, Mr. Senator, if you will allow us, we will submit the specific report or update on the implementation of C-190 because there is a program manager, specific program manager po of the DOLE, which is the Bureau of Workers with Special Concerns, who is not in this Unfortunate no na hindi natin maririnig ngayon, but I'm good with that. Masubmit sa atin, but on the next hearing I will pound on it. Meron din po tayong Republic Act number 7877, yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Nakasaad po doon na dapat magkaroon ng Committee on Decorum and Investigation of Cases on Sexual Harassment. Kasama ho ito doon sa parte ng batas na ating ipinapatupad. Isa po sa mga responsibilidad nito ay yung mag-imbestiga ng mga kasong may aligasyon ng sexual harassment. So, siguro, para mas maging spesipiko tayo, ilan po ng mga kaso meron ng sexual harassment na natanggap ng DOLE ngayong taon o taon-taon average? Do we have that figure? Yes po. Yes po, Mr. Chair. It's a request for assistance po under the NCMB. For this year po, we've received a total of 1,459 cases. 1,459 cases. That's Mr. Chairman, yung pa yung mga nagsusumbong. Can you imagine how many yung hindi nagsusumbong? For example na lang, sa sektor na pinanggalingan ko, sa basketball community na lang, halos wala ho akong kakilalang may nagsumbong. Sa totoo lang. Hindi ko alam sa showbiz industry, Mr. Chairman. Sorry. So, may idol. Mabanggit mo yung sa showbiz. Alam niyo po, minsan kasi katulad po ng sinabi kanina ni Ginoong Nino Mulak. Sabi nga po niya na mainam na gusto nila magtahimik. Opo, kasi sa totoo po yung sinabi niyo, marami po talagang bilang na tahimik lang. Tama po yun. And that's why we have to be more proactive. Ngayon, dun po sa sinasabi natin kanina, parte ng Republic Act number 7877, meron pong tinatawag na Committee on Decorum. Ito po ba ay naa-assess? Ito po ba ay natitignan mabuti? Ang DOLE ay merong mga inspectors, tinatawag na labor inspection program. Ako ho ay isa sa mga nagbigay ng malaking pondo ho dyan. Ako ho ay 3 taon nang nag-depend ng budget ng DOLE at if I recall yung pagdagdag, if I recall about 200 million yung dinagdag na pondo para dyan sa labor inspection na yan, na programa na yan. For example, Your Honor, ilan po sa mga kumpanyang walang ganit, ang na-check nyo na sa ng DOLE na walang ganitong polisiya? At kung wala, ano yung ginagawa natin? How do we help them? Number one, to establish this Committee on Decorum and Investigation of Cases on Sexual Harassment. Number two, how we can make sure that their system actually works. Sige po.
Thank you po, Mr. Senator, and we recognize po all the help of your honorable office in providing us the additional budget and the additional manpower for our office. For the institution of CODI, yes, the department do have a 5-year, actually I have it with me now, Mr. Senator, the 5-year inspection data on establishments inspected which have compliance and non-compliance with CODI formulation po. So for Actually, ma'am, kahit po sabihin nyo, isasubmit nyo, nag-aaral ho kami dito last 5 not compliant. No? Yan naman, tumataas, pero bumababa din po yung denominator natin. Ang sa akin lang po, Your Honors, Mr. Chairman, yung pong base dito sa data na ito, maraming kumpanya institute their own committees. But I want you to note na yung number of establishments inspected has likewise gone down over the years despite our programs, despite our giving of budget for the Department of Labor. So I don't know if what is the explanation of Dole on this particular matter. Sir, the numbers you are seeing are only the numbers for the labor inspection, excluding the establishments to be visited under the TAV program or the Technical Advisory Visit. Ito po yung mga micro-establishments po. Kaya nga po, so bakit po bumaba yung number of establishments? Sa bagay, 1 year, half a year pa lang po yung 23,000. Do you expect it to double by December of 2024? Yes, sir. Yes po, Mr. Senator. Continuous po ang pag-inspect and pag-visit po natin both sa micro and medium and large establishments po. Sige po, I'll let you go right now yung Dole, but siguro in the next hearing yung hiningi po natin because we wanted to find out ano ba yung problema? Meron ba tayong nakikita na na-assess natin with our inspections, with all these established mechanisms in order for us to check? Kasi kung wala, mahirap po eh. Bakit walang nagsusumbong? Napag-aralan na ba natin yun? Bakit takot silang magsumbong? Yes, nandyan yung hirap, naintindihan natin, pero wala ba? Wala bang mapagkakatiwalaan? Kung ang taong bayan, wala na mapagkakatiwalaan sa gobyerno, then what are we here for? Diba? Can you imagine? We just say yes to this and mangyayari na talaga yan. Sorry na lang, natsambahan. Hindi naman po pwedeng gano'n, no? And that's why I'm really hard on this. I wanted to make sure na yung mga salarin dito dapat mapakulong. I-TV natin, pakulong natin. Kinakailang gutumin natin sa kulungan. Batuhin ng papel hanggang di na humihinga. Sorry, but I'm just kidding. Sa akin lang parang importante yun eh. Importante pakita natin sa bayan na yung mali hindi natin tinotolerate. So I'll go to to the NBI. Gusto ko pong tanungin lang, para lang maliwanag sa taong bayan, sa mga perpetrators, sa mga nag-iisip na pwede nilang gawin yung ganitong karumal-dumal at nakakadiring gawain. Naunawaan po natin sa NBI na may reklamong isinampa at patuloy ang investigasyon ng NBI patungkol dito. And of course, we will let the justice system take its course. But sa kabilang dako naman po, yung kaparehong reklamo na tatanggap ng NBI, pwede po ba natin malaman ano po yung mga posibleng nilabag na batas ng mga napatunayang nangharas ng mga kasamaan ng mga kasamahan ng isang biktima sa katrabaho niya na may kasamang aligasyon ng paggamit ng ipinagbabawal na droga, mga karapatang parusa nito para lang i-convey natin sa mga nanunood sa taong bayan na ito ay may kaparusahan na hindi ito light offense. Eka nga. Sige po, ma'am. Good morning po, Senator. Good afternoon.
Pagka ganito po, nasa trabaho po nagaganap ang harassment, pwede po natin to kasuhan ng sexual harassment na nasa batas natin. Pwede rin po na kung may nagkaroon ng shall I say, penetration o ano man, pwede natin sa rape under the revised penal code. Po pwede, pero sa ngayon po kasi ang batas natin sa rape ay very limited po sa pagdating sa ang perpetrator ay lalaki at ang biktima ay babae. So doon po nakalimit ang ating rape law sa ngayon. Pwede rin naman po kung hindi siya papasok sa rape dahil nga po sa kasalukuyang definition ng ating rape, pwede siya sa acts of lasciviousness po papasok. Opo. In that case, for example, no, sa under sexual harassment, meron po ito na 6 months imprisonment, may fine, at pwede rin yung magkaroon ng separate and independent action for damages, no, sa biktima. In fact, the employer or head of office may also be liable for damages from acts of sexual harassment committed. Dun po sa Section 5 ng Comprehensive Dangerous Drugs, may penalty of life imprisonment, no, of death and fine ranging from 500,000 to 10 million pesos. Yan po yung sa Comprehensive Dangerous Drugs. Kasi pag napatunayan din po na liable po sila dyan, hindi po ba? Am I correct? Kapag meron hong drugs involved, pwede rin po na makasuhan under the Dangerous Drugs Act. Pero syempre kailangan po natin ng ebidensya para Yes, dito. yes. And I'm just saying because this is based on what I have been hearing, and for me it appears na may involvement. So of course I don't want to be meddling with the investigation right now, but clearly kung ikaw ay part o liable dito sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, ito yung mga kakaharapin mo. Ngayon, yung binabanggit niyo po na rape by sexual assault under the revised penal code, punishable po ito ng, if I'm not mistaken, 6 to 12 years. Is that correct? Ngayon, binabanggit niyo po yung pag sa definition ng rape, hindi malinaw na I'm just a bit confused of what you made mention. Can you elaborate? Baka may po pwede kaming gawin dyan in so far as legislation is concerned. Under po sa batas natin sa Revised Penal Code po, yung amended na Article 266A, ang definition po dito ng rape is specifically says na by a man who shall have carnal knowledge of a woman under any of the following circumstances. So, it's very much defined na ang rape is committed by a man against a woman po, under the first paragraph. Okay po. Sige po. Maraming salamat po. At tama po yan. Dapat ang discrimination hindi lamang sa kababaihan, kundi sa kalalakihan din po. Mr. Chairman, yung pong mayroon pong yung case dati nung sexual harassment, I'm sorry, Mr. Chairman. There was a case by the name of Gerald Santos, who was only 15 at the time, suffered from a sexual abuse in the hands of, again, I think, GMA contractors din po ito, no? Why are these abuses still happening, Your Honors? Ano natin dito? Kasi ang tagal na po nitong batas, and we wanted to find out kung ito po ba ay may sense pa? Kailangan bang lakihan natin yung penalty? Other than what you made mention a while ago on the definition of rape, may ilan pa ho kayong recommendation? Base po sa aming experience din po sa mga natatanggap naming reklamo, under paragraph 2 dun sa by sexual assault, paragraph 2 sa same provision po of the law ng rape by any person. Dito po, yun na nga yung sinasabi ko, napapasok na po sa lalaki
Although parang nakikita namin na may konting may kakulangan pa rin po kasi ang sa definition po nito ay lumalabas na shall commit an act of sexual assault by inserting his penis into another person's mouth or orifice. We don't need to Opo. mention Okay, about sorry all po. of this. No? Opo. Ma'am, ang point ko lang po kasi, for example, in this particular case, the sexual harassment case was filed in 2010. 2010 po, Your Honor, Ginong Chairman. 2010, 2024 na po ngayon. Kung ako po ay mahina-hina, kung ako po ay hindi kasing lakas loob ng ating kaibigan na Ninyo Mulak, bakit pa ako magpa-file? Kayong lahat na nasa gobyerno, kasama na ho kami. Bakit ako magpa-file? Ito yung nangyari. Parusahan po ba to? Sabi ng Sexual Harassment Act, ito po ay series of acts involving any unwelcome sexual advance committed by an employer or any other person who, having authority, influence, or moral ascendancy over another in a work-related, training, or education-related environment. Ang point ko lang, Your Honors, Mr. Chairman, 2010 ho ito eh. 2024 na ngayon. Parusahan po ba yung employers, managers ni Mr. Santos? Kaya ho tayo naririto, and I thank our chair for calling this hearing because we wanted to send a strong message this time. Maging biktima ka, sisiguraduhin namin na bubulukin namin sa kulungan at sisiguraduhin namin magsasuffer itong mga perpetrators. And that's why we need your help, NBI, DOLE, sa media natin. How else can we help? How else can we make sure that no one will undergo the same fate as what happened before? Huwag na nating anuhin nyo ngayon. Nandito na lang, si Gerald Santos na lang, who filed the case 2010. Mr. Chairman, siguro yung hihingin ko na lang po to end list of documents, no, yung sa DOLE, yung related cases of sexual harassment filed with NLRC, NCMB, how much award of damages to victims ang nakuha. Baka kailangan natin bisitahin yon. And then DOLE actions taken on companies with no or ineffective policies on anti-sexual harassment, no CODIs. Tapos sa NBI, hingi lang po tayo ng data on sexual harassment cases that reach courts. Bakit yung iba hindi nakaka-reach ng court? Ano yung naging problema para ma-check natin? Criminal charges filed, award of damages, statistics on victims. Yun po. And at the same time, your recommendation to this committee kung how we can further help and clearly point out in crafting of laws, ano man lang po. And that goes to all our resource persons. Maraming salamat, Mr. Chairman, for this opportunity. Thank you to all of you. Salamat po. Maraming salamat po, Idol Senator Joel Villanueva. Napakalinaw po ng mga punto patungkol po sa labor. Bilang siya po ang ating committee chairman sa labor, napakalinaw po, ano? At dito po natin siguro din ma'am, sa atin pong mga nasa ahensya ng gobyerno, kami pong lahat ay humihingi na po ng tulong po sa inyo. Kumakatok na po kami sa mga puso po ninyo na tulungan niyo po kaming luminang pa ng mga batas. Kasi nakita naman po nung naglabas na ng mga figures at data yung ating mahal na senador. Nakita naman po natin na hindi na po talaga biro itong kaso na ito. Na dapat po talaga natin itong harapin. Pero bago ko pong kausapin pa uli, magtanong naman po sa PNP, i-release ko lang po, Senator Joel, ang mga tiga ABS-CBN. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aming pagdinig. Hingin lang po namin yung mga papeles po na patungkol po doon kanina. Na panag-usapan po natin kay Gretchen Pulido. Yun lamang po. Maraming salamat po, ma'am, sir. Mabuhay po kayo. Opo. May tanong lang po ako sa PNP. Saan po ba ang PNP natin? Sir? Yes, sir. Sir, Captain Padernal, Sir Nino Padernal. Sir, kanina po, magiging, kasi ako po
Nag-aral din po ng criminology sa ating rules. Paano po ba pagka sa inyo baka na iba na kasi, hindi ko alam, pero pag sa inyo nagreklamo, ano po ang aksyon ng PNP? Halimbawa, sa inyo po tumulog na ganito ang sitwasyon, ano po ang hakbang po ng PNP? Yes, Your Honor, good afternoon po. First of all, sir, the PNP assures that all reported crimes will be investigated, and if evidence warrant, we will refer it to the prosecutor's office for possible filing of appropriate criminal charges. Ano po ang pwedeng unang gawin? Halimbawa, katulad po noon na may nagreklamo. Ano po ba 'yon? Pupunta na kayo doon sa lugar? Ano po ba ang Ano po ang dapat na unang gawin? Pag nagpunta po yung complainant po sa police station, i-interviewin po yung complainant. Kung siya po ay minor, nire-refer po namin siya sa Women and Children section po. And then po, kung ang krimen po ay immediately nangyari po, kakapangyari lang po, we will conduct a follow-up operation for the arrest of the perpetrator po. Ngayon po, kung lumipas na po siya ng ilang araw, we will file the complaint and refer it to the prosecutor's office po. Then the prosecutor's office po will file an information po. Katulad po noon, ilang araw, 10 araw, paano po yun? It's already lapsed na po yung Opo. sa reglementary period po ng crime. So, ang mangyayari po is magiging regular filing na po siya. Si prosecutor's office po, mag-file po sa court ng information, then si court po will issue a warrant of arrest para po dun sa perpetrator. Yung mga ganitong usapin po, halimbawa, yung inyong gustong kausapin, yung inireklamo po, paano po pwede niyong gawin yan? Halimbawa, nandun na yung complainant, paulit-ulit na pumupunta sa inyong tanggapan. Nag-submit na siya ng kanyang lahat ng hinihingi po ninyo na gusto niyong pagawa sa kanila, ginawa na nila. Ilang araw po bago niyo mapuntahan yung inireklamo? Kaagad po ba yun? Ilang araw po ba ang proseso ng pagrereklamo? Yung pagreklamo po on the day po, kung nangyari po ngayon, magreklamo po ngayon. Halimbawa po, yung nakaraan na, yung 10 araw na nakalipas. Yun nga po, yung sinasabi ko po, lumampas na po yung reglementary period Paano po yun? Opo. Yung regular filing na po siya. Ipa-file na po siya sa prosecutor's office. Halimbawa nga po, nagpunta sa inyo uli. Nag-file na. Opo. Nag-file na. Nagreklamo sa inyo uli. Tutulungan nyo naman ako. Hindi ko naman nakikita. Hindi ko naman nakikita yung akusado. Ano nga? Kasi naka-refer na po siya sa prosecutor's office. So kahit pag naka-refer na sa, ibig nyo sabihin, pag naka-refer na sa piskal, Opo. pag naka-refer na sa piskal, kahit yung tao, nakikita mo na doon, wala ka na magagawa. Wala na pong magagawa yung polis po kasi po, pag inaresto po ng polis yun or Hindi aresto. Yung mga aresto. Inimbita sa presinto. Suspect na po kasi siya, sir. So, meron na rin po siyang karapatan, yung right of a person in custodial investigation po. So, paano gagawin po ninyo? Inimbita po siya ng police, it means na parang inaresto na po namin siya. So, hindi siya pwedeng arestuhin? Hindi po, pwede siyang arestuhin kasi nga po, lumipas na po yung crime, maghantay na lang po tayo ng warrant of arrest na issued by the court. Ayun, Dole. Opo, narinig nyo. Narinig nyo po. Sorry po ma'am, baka hindi nyo po narinig. Opo, tinatanong po nila sa kasong ganito, na napakalaki na ng numero. Kanina po, nakita nyo naman po kung ilan na yung numero ng sexual harassment cases, no? Napansin nyo po ba yung pinakita po ni Senator Joel? Yes po, Mr. Iniwan ba ni Senator Joel? Iniwan ba niya? Iniwan ba niya? Comsec, iniwan ba niya yung data niya? Kung ilan na yung sexual harassment sa buong Pilipinas? Pakita nyo naman sa Dole, makita. So, pag nakita po natin yung figures na yan, so palagay nyo po ba, sa ganyang kalaking figures, nabibigyan natin ng hustisya ang nagko-complain? Ma'am Dole. Sorry po Tanong lang. Para mas maganda ma'am, mas maganda yung usapan natin kasi
kanina po, no, ang linaw ng sinasabi ni Senator Joel na International Labor Organization, galing na po sa ILO. Okay? Niratify po ng Senado ito. Tayo po ay sumasang-ayon sa international law. Opo, na tayo ay ayaw natin ng ganitong karahasan at ayaw natin ng sexual harassment sa work area. Okay? So, napakalinaw po nun, ano? At yan na po yung figures, so tingnan nyo po. My goodness gracious. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.